Ang 200 pisong ito ay ang napag-usapan nating basic pay na makukuha nyo araw-araw. Tanggapin po ninyo. 200. Naku, hindi maaari. Napakalaki naman ito. 200 kada araw. 6,000 na iyan sa isang buwan. Kahit ang mga nag-opisina sa syudad o mga nakatapos ng kolehiyo ay hindi kumikita ng ganito. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako lugi rito. Dahil sa tulong ni Xiaoyu ngayong araw, kumita po tayo ng 10,000. Ang 9,000 ito ay ang ipinangakong komisyon ni Xiaoyu. Nakabenta po tayo ng higit 70,000 ngayon, kaya ito ang 10% nararapat sa kanya. 9,000. Sa isang araw lang nakita to. Totoo ba to? Tanungin niyo po si Xiaoyu. Sus Mariosep. Kami ni Xiaoyu rito sa baryo. Magpakapagod man mula umaga hanggang gabi ng kalahating taon. Hindi pa rin siguradong makakaipon ng ganitong kalaking pera. Pero sumama lang siya sa'yo ng isang araw. Kinita na niya agad. Tungkol po sa hasya ng pera, sana po ay wala kayong maging problema. 10% lang po ang ibinigay ko kay Xiaoyu, dahil baka po sumama ang loob nyo. Pera pa naman ang madalas, na pinagmumulan ng gulo, kahit pa magkadugo. Nag-away-away dahil sa hindi pantay na hesyan, at nauwi sa matinding alitan. Bakit naman sasama ang loob ko? Yan Chuan. Kahit na hindi nakapag-aral si tita, alam ko naman kung ano ang tama. Ang makakuha ka ng ganoon karaming pambihirang yaman sa bundok, siguradong dahil mayroon kang pambihirang kakayahan na wala ang ordinaryong tao. Sinuswerte lang talaga si Xiaoyu dahil nakasama ka niya. Huwag mo nang isipin ang 10%. Kahit pabigyan mo lang siya ng kaunting barya para sa pagod niya. 10,000 beses na mas maganda pa rin iyon kaysa magpakahirap siyang mag-isa. Yan Chuan. Ako na ang magdedesisyon para kay Xiaoyu. Ang hachian na ito ay saktong-sakto na, walang problema. Kulang pa nga ang pasasalamat ni tita sa iyo eh. Xiaoyu. Palagi kang makinig sa Kuya Yan Chuan mo ha. Siya ang malaking biyaya sa pamilya natin. Makakaasa po kayo, Nay. Susundin ko po lahat ng ipag-utos ni Kuya Yan Chuan. Kuya Yan Chuan, mag-usap muna kayo ni Inay. Maghuhugas lang po ako ng plato sa kusina. Yan Chuan, magpakatotoo ka nga kay tita. Ano ba ang tingin mo sa anak kong si Xiaoyu? Gusto yata ni Tita Wang na ireto kaming dalawa ni Xiaoyu. Matagal ko na siyang itinuturing na parang tunay na kapatid. Pero sa bagay kung isipin, napakabait ni Xiaoyu, matyagat masipag, at napakaganda pa. Kung makakapangasawa talaga ako ng ganito, kabuting asawa, sigurado magiging payapa at masaya na ang buong buhay ko. Maagang kinuha ng Diyos ang tatay niya, at kaming dalawa na lang ang natira. Isang biyuda't ulila na walang matakbuhan. Huwag mo sanang pagtatawanan ha. Pangarap talaga ni tita na magkaroon ulit ng isang lalaki na magsisilbing haligi ng aming tahanan. Yan Chuan, mabait ka ring bata. Tita Wang, totoong napakabuting dalaga ni Xiaoyu. Pero tungkol po rito, bigyan niyo po sana ako ng oras para pag-isipan pa ito. Dahil ang pag-aasawa po ay isang malaking desisyon. Hindi po ito dapat minamadali. Ayos lang. Mga bata pa naman kayo ni Xiaoyu. Maaari namang palagin ang damdamin inyo ng dahan-dahan. Kaya lang ang katawan ko. Isang paa ko ay nasa hukay na. Natatakot akong baka hindi ko na maabutan ang araw na iyon. Kung mag-aasawa na ako ngayon, paano na ang hipag kong si Liu Qinghe? Ilang taon pa lang mula nang pumanaw ang kuya ko, wala na nga siyang ibang masandalan. Kung bubukod pa ako, at iiwan ko siyang mag-isa sa malaki at tahimik na lumang bahay ng pamilya, hindi iyon makatarungan para sa kanya. Tita Wang, huwag niyo po sanang sabihin yan. Napakalakas pa po ng inyong pangangatawan. Makakaasa po kayo. Sa hinaharap si Xiaoyu, ay isasama kong maghanap buhay. Hanggat may nakakain pa akong si Shen Yanchuan, hindi ko hahayaan kayong mag-ina ay magutom. Maagang pumanaw ang mga magulang ko, at hindi nagkulang si Tita Wang sa pag-aalaga sa akin sa mga lumipas na taon. Ngayong nasa akin na ang mata ng Diyos ng bundok, kailangan ko silang isama, upang sabay-sabay kaming magkaroon ng masaganang buhay. Bakit ngayon ka lang umuwi? Malamig na ang pagkain. Pupunta muna ako sa kusina, para initin ito para sa iyo. Huwag na po kayong mag-abala. 8. Sa labas. Nakakain na po ako. Di sa labas ka na lang kumain mula ngayon. Sana nagpasabi ka ng maaga. Ngayong araw, sinadya ko pang pumunta sa bundok para manguha ng mga paborito mong walnuts. Ilang kilo rin iyon, at binalatan ko na lahat para sa iyo. Sinong may sabing busog na ako? Nung nasa labas ako, kumain lang ako ng kaunti para makaraos. Ang mga walnuts na binalatan ni ate, ang pinakamasarap sa lahat. Kaya ko pangang kumain ng 2 mangkok eh. Ang bayo ko nitong mga nakaraang araw. Nagpapakahirap mula madaling araw hanggang gabi sa bundok. Nangitim na siya sa araw, at pumayat pa sa pagpapalipas ng gutom.
Napakabigat ng trabaho niya sa labas, para kumita at buhayin ang pamilya. Kaya kailangan kong siguruhin na maasikaso ng maayos ang lahat ng kailangan niya dito sa bahay. Bukas na bukas ng umaga, gigising ako ng maaga para ipagluto siya ng isang napakasarap at masaganang almusal. Xiaoyu, dalhin mo na agad itong bagong lutong pancake at lugaw kay Yan Chuan para sa almusal niya. Isinasama kanya para kumita ng malaking pera. Kaya hindi natin dapat baliwalain ang kabutihan niya. Opo, Sige po, ma. Pupunta na po ako ngayon din. yung bakanting bundok na ibinigay ni Boss Chu, ay sigurado akong maasikaso na ngayong araw. Baka sakaling, makahukay tayo ng mas mamahaling mga halamang gubat, para mas lumaki pa ang kikitain natin. Kuya, tingnan mo kung ano ang dinala kong masarap na pagkain para sa iyo. Wow! Bagong lutong scallion pancake, At mayroon pang pinakuluang. malapot at masarap na millet porridge. Lahat ng ito ay gawa ni Mama. Maaga ko pa tong ginawa. Mainit-init pa yan. Kainin mo na habang mainit pa. Sabik na talaga si Kuya, sa masarap na luto ni Tita Wang. Gumising pa ako ng napakaaga. Para lang ipagbalot si Yan Chua ng siopao na karne. Siguradong magugustuhan niya to, di ba? Tuloy po kayo. Tikman mo na tong ginawa ng ate mo. Malalaking siopao na espesyal kong ginawa para sa'yo. Kumain na po ako. 8. Paano mo nalaman na hindi pa ako busog? Dumating itong malalaking siopaw. Nang saktong-sakto, kakainin ko na po. Dahan-dahan lang sa pagkain. Baka mabilaukan ka. Mula nang si Yan Chuan ay bumalik at magpunta sa bundok. Malaki na ang naubos niyang lakas. Kaya lumalakas na rin siyang kumain ngayon. Kuya, dahan-dahan ka lang. Walang aagaw niyan sa iyo. Uminom ka muna ng tubig para bumabayan. Kasalanan to ni ate. Nahuli kasi ako ng dating. Kaya napilitan kang kumain ng malamig na tinapay kanina. Hindi po, saktong-sakto lang. Ang siopaw na gawa mo, ate, ang pinakamasarap sa buong mundo. Kahit pumutok pa ang tiyan ko, ubusin ko to. Yan Chuan, bunso. Tupad sa usapan ang ate mo. Ang mga papeles para sa pag-upa mo ng lupain sa bundok ay naasikaso ko na lahat para sa'yo. Maraming salamat po, Ate Chu. Napakabilis niyo po talagang kumilos. Siyempre naman, kapag katrabaho ko ang isang taong madaling kausap na tulad mo, masaya rin si ate. Mukhang itong si Yan Chuan ay lapitin talaga ng mga babae, laging napapaligiran ng napakaraming magagandang dilad. Oh, nandito rin pala si Boss Chu. Anong pagkakataon? Si Boss Gu pala. Bakit? Sa dami ng trabaho ni Boss Gu, may oras ka pa palang pumunta sa liblib na baryong ito. Siyempre, nandito ako para bisitahin ang eksklusibo kong supplier. Yan Chuan, dinalhan kita ng pinakabagong mountaineering gear. Mayroon ding mga imported na energy bar at biscuit. Magagamit mo ang mga yan sa pag-akyat sa bundok. Napaka-maalalahanin naman talaga ni Boss Gu. Pero, ang mga bagay na ito, malamang ay hindi na kailangan ni Yan Chuan, di ba? Tutal, siya ngayon ay isa ng malaking boss na nagmamay-ari ng isang buong kabundukan. Pinakontrata ko lang ang pinakamagandang bahagi ng aking lupain sa halagang 70,000 dito kay Yan Chuan. Ang bundok na ito ay may itinatagong napakaraming yaman. Sa halagang 70,000 lang, gusto mo nang makuha ang ganoong kalaking kabundukan. Ang galing naman talagang makipagnegosyo nitong si Boss Chu. Yan Chuan, pumirma ka lang sa akin ng isang eksklusibong kontrata. Huwag na nating pag-usapan ang 70,000. Ibibigay ko sa iyo ng libre ang 2 kabundukan. At saka, mula ngayon, lahat ng produktong bundok mo, bibilhin ko base sa presyo sa merkado. At dadagdagan ko pa ng 30%. President Gu, sinusubukan mo bang agawin ang tao ko? CJ, tataasan ko rin ang alok ko. Presyo sa merkado, dagdagan pa ng 50%. Bukod pa rito, mag-i-invest din ako ng 1,000,000 para tulungan si Yan Chuan na magtayo ng isang modernong pabrika ng mga produktong bundok. Mga boss, tama na po ang pagtatalo ninyo. Tungkol po sa eksklusibong pag-supply, hindi ko pa po ito napapag-isipan ng maayos. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa kooperasyon natin ngayon. Dahil hindi ka pa nakakapagdesisyon, bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Pagkatapos ng 3 araw, babalik ako para sa sagot mo. Yan Chuan, huwag kang magmadali. Pag-isipan mo ng mabuti. Kahit ano pa ang maging desisyon mo sa huli, palaging nasa panig mo si Ate Chu. Diyos ko, ang 2 babaeng ito ay nakakatakot talaga. Mas mahirap ang kalabanin kaysa sa mga baboy ramo sa bundok. Kuya, Napakaswerte mo na nga.
hindi mo pa napapansin. Dalawang ubod ng yaman at magagandang boss ang nag-aagawan at nagsiselos dahil sa'yo. Daming lalaki sa buong baryo ang naiinggit sa'yo. Ang totoo niyan, ang pangunahing habol lang nila ay ang kalidad ng ating mga produkto mula sa bundok. Pero, Ang tungkol sa eksklusibong pag-supply, kailangan talaga itong pag-isipang mabuti. Nakasalalay dito ang pag-unlad natin sa hinaharap. alam ko, hindi pwedeng madaliin ang bagay na to. Kailangan ko muna itong pag-isipang mabuti. Pumasok muna tayo sa loob. Yung si Shen Yanchuan na yon, anong klaseng swerte ba ang nakuha niya? Swinerte lang naman siya. Nakahukay ng ilang kayamanan sa bundok. Sinabi mo pa, nabalitaan kong ang si Boss Chu, ibinigay sa kanya ang pinakamagandang bahagi ng bundok, at ipinakontrata pa sa kanya. Ang bundok na yon, sa loob nun, siguradong maraming nakatagong kayamanan. Kung alam ko lang sana noon, nung humiram siya ng cooler. Sana pinahiram ko na siya. Ngayon tingnan mo. Yumaman na siya. Habang tayo, heto, nagpapakalasing sa inggit. Gusto niyo bang yumaman? Aba, syempre. Kuya Niu, may diskarte ka ba? Heh, Yung lokong Shen Yanchuan na yon, hindi ba't nakakontrata sa kanya ang bundok na yon? Yung mga kayamanan sa bundok, dati namang walang nagmamay-ari dun. kung sino ang makahukay sa kanya na. Ngayong gabi, palihim tayong akyat ng bundok. Pupunta tayo sa teritoryo niya, at huhukay ng mga kayamanan. Limasin natin lahat hanggang sa mapuno ang mga bulsa natin. Tignan lang natin kung anong magagawa niya. Teka, parang hindi naman yata tama yan. Kung sa bagay ang bundok na yon, ginastusan niyang rentahan. Kapag nahuli tayo, siguradong malaking gulo to para sa atin. Anong kinakatakot mo? Sa masukal na kabundukang ito, saan niya tayo huhulihin? Kahit pa mahuli niya tayo, mas marami tayo kaysa sa kanya. Ano, kakainin ba niya tayo ng buhay? Tama si Kuya Niu. Ngayong gabi, aakyat tayo ng bundok. Shen Yanchuan, dahil pinatanggal mo ako sa trabaho, sisiguraduhin kong malaki rin ang mawawala sa'yo. Gusto kong makita. Kapag naubos na ang mga yamang gubat mo, paano ka pa? Magiging isang malaking boss. Huwag kayong magpapahuli. Maghiwa-hiwalay tayo. Kapag may nahukay kayong magaganda, dito ulit tayo magkikita. May mali. May pumasok sa bundok ko. Ano? Sino nang may ganyang kalakas na loob para magnakaw ng mga yamang gubat natin? Bukod sa grupo ni New Dazui, sino pa nga ba? Halika, tingnan natin. Ang mga walang hiyang to, ang kakapal ng mukhang sirain ang kabubatan ng ganito. Mga Sir Police, magreklamo po ako. Itigil nyo yan. Anong ginagawa nyo? Aba, Nandito na pala ang malaking boss na si Shen. sa inyo ba ang bundok na to? Nangunguha lang kami ng mga gulay sa gubat dito. Pakialam mo ba? Gulay sa gubat. Gumastos ako para upahan ang bundok na to. Kaya kahit isang pirasong damo rito ay akin. Nang walang permiso ko, basta-basta kayong pumasok para magnakaw. At sinirapan nyo ang kagubatan. Lumabag na kayo sa batas. May nagawa ba kaming mali? Sino ang nakakita? May ebidensya ba kayo? Walang kikilos. May nag-report sa amin na sangkot kayo sa pagnanakaw at sadyang paninira ng ari-arian. Mga sir, pulis po. Siya po ang pumilit sa amin na pumunta rito. Wala po kaming kinalaman dito. Ang lakas ng loob ninyong pag-interesan ako. Yan ang napala ninyo. Ang mga taong to, nakakanggigil talaga. Ang ganda-ganda pa naman ng bundok na ito. Sinira lang nila ng ganito. Hayaan mo na. Inasikaso na sila ng mga pulis. Mula ngayon, mas higpitan na lang natin ang pagpapatrolya natin. Nag-level up na ang aking mata ng Diyos ng bundok. Ngayon, nakakakita na ako. Hanggang 20 metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Ang galing. Kuya, ibig sabihin, siguradong makakahukay na tayo ng mas marami at mas mamahaling mga yaman ng bundok. Hala, teka. Isang gintong liwanag. Mas mahalaga pa kaysa sa hari ng Purple Vein Blingzi. Ang pambihirang yamang bundok na to. Ang lakas ng liwanag na to. Tara, puntahan natin at silipin. Grabe. Ito ay isang hugis taong Hishugu. Tama. At saka, kung titingnan ang laki nito, at kung gaano na ito katagal, siguradong hindi ito bababasa. 100 taong gulang na hari ng Hishugu. Kaya lang, ang bundok na ito ay talagang may itinatagong maraming kayamanan. Si New Dazui, kahit na may mga sinira sila, sa mas malalim na bahagi nito, marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa atin. Isandaang taong gulang na haring Hishugu. Hindi ako makapaniwala na isa nga ito. 100 taong gulang na haring Hishugu. Sa tagal ko ng nasa, negosyo ng mga halamang gamot, sa museo ko lang, nakita ang ganito kalaki. Ang haring Hishugu na ito, bibilhin ko ng 500,000. Ibenta mo sa akin. 600,000 ang ibabayad ko. Yanchuan, sa akin mo na ibenta.
Magdadagdag pa ako ng 500,000 puhunan para palakihin ang pabrika mo. 800,000 mula sa akin. At higit pa roon, ang restaurant kong 7 stars. Lahat ng pagbili ng mga mamahaling sangkap namin. Ikaw na ang hahawak mula ngayon. 1,000,000. Magbabayad ako ng 1,000,000. Bukod pa dyan, bibigyan pa kita ng libre ng isang buong bundok. Mga boss, huwag na kayong magtalo. Ang Haring Hishuwu na ito ay hindi ko muna ibebenta sa ngayon. Bakit naman? Ang Haring Hishuwu na ito ay masyadong mahalaga. Sayang naman kung ibebenta ko ito. Plano ko itong itanim muli sa kailaliman ng bundok para hayaan itong patuloy na lumago. Yan Chuan, tama ang sinabi mo. Masyado lang kaming nagpadalos-dalos. Napakalawak ng pananaw mo. Tiyak na may mararating kang malaki sa hinaharap. Tama iyan. Dahil balak mong itanim iyan, ipapadala ko ang pinakamagaling na eksperto sa pagtatanim ng halamang gamot para tulungan ka. Sisiguraduhin naming ang Haring Hishuwu na ito ay lalago at magiging mas malusog. Kung ganoon, maraming salamat po, Ate Chu. Sige na. Huwag na kayong tumayo lang dyan. Pumasok muna kayo sa loob at magsaa. Tahimik muna ang lahat. Kaya ko kayo ipinatawag ngayong araw, ay dahil si Yan Chuan ay gusto sanang kumuha rito sa ating nayon ng mga trabahador. Sasamahan niyo siyang umakyat para manguha ng mga yamang bundok at mag-asikaso sa mga tiwangwang na lupain. Yan Chuan, ikaw na ang magpaliwanag sa kanila ng mga kinakailangan at ang magiging sweldo nila. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Akong si Shen Yan Chuan, ay taga-nayon din ng Qingshan. Ngayong umasenso na ako, kahit papaano, gusto ko kayong isama, para sabay-sabay tayong yumaman. Ang pagkuha ko ng trabahador ngayon, ay may simpleng kondisyon lang, basta't masipag, seryoso sa trabaho, tapat at hindi magnanakaw, at hindi batugan o mapanlamang sa kapwa. Tatanggapin ko kayong lahat. Tungkol naman sa sweldo, may basic pay kayong 3,000 kada buwan, may libreng pagkain at tirahan pa. Bukod pa riyan, may komisyon din kayo. 3,000 basic pay, tapos libre pa ang pagkain at tirahan. Kumpara sa pagtatrabaho sa syudad, mas malaki ang mapapala natin dito. At saka, maaari pa kayong kumita ng pera malapit lang sa bahay, habang inaalagaan ang inyong mga magulang at anak. Magpapalista ako. Ako rin magpapalista. Magpapalista rin ako. Kapag maganda ang trabaho nyo, Maaari kayong kumita sa isang buwan ng 5 hanggang 6,000. Yan Chuan, pakiusap, tulungan mo ang anak kong sila Usan. Alam na niya ang pagkakamali niya. Hinding-hindi na niya iyon ulitin. Pwede mo ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Hayaan mo siyang magtrabaho para sa iyo. CJ, basta't simula ngayon, magiging masipag at tapat siya sa trabaho, at hindi na muling manloloko o magbubulakbol. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Maraming salamat, Yan Chuan. Napakabuti talaga ng puso mo. Noong una, nang bumalik akong walang-wala rito sa nayon, lahat sila ay minaliit ako. Pero ngayon, sa wakas, gamit ang sarili kong kakayahan, nakuha ko rin ang respeto ng lahat. Ipinapangako kong, isasama ko ang aking mga kababayan, upang sabay-sabay kaming mamuhay ng maginhawa. Yan Chuan, kung ganito kabilis ang pag-usad natin, sa susunod na buwan ang pabrika natin ay matatapos na at magsisimula ng mag-operate. Kapag nangyari iyon, ang mga produkto mo mula sa bundok, kapag naiproseso at naibalot ng maayos, ay tiyak na dodoble ang presyo ng ilang ulit. Tama po kayo. Malaking tulong talaga ang pamumuhunan nyo, President Gyu, at ang inyong suporta. Kundi dahil doon, hindi magiging posible na maitayo ko ng ganito kabilis ang pabrika. Ano ka ba? Bakit ka pa nahihiya sa akin? Tiwala ako sa kakayahan mo, at tiwala rin ako sa ating pagtutulungan. Siguradong magiging napakatagumpay nito. Kuya, heto po ang ating unang batch ng training plan para sa mga tauhan. Pakicheck nga po kung ayos lang ba ito. Maganda ito. Xiaoyu, naisip mo talaga ang lahat. Sundin na natin ang planong ito para sa training nila. Itong si Xiaoyu ay napakagaling talagang dalaga. Yan Chuan, dahil mayroon kang napakagaling na katuwang. Napakaswerte mo talaga. Magaling lang po talagang magturo si Kuya Yan Chuan. Kapag naipatayo na natin ang pabrika, magtatayo rin tayo ng cold storage at logistics center. Dadalhin natin ang mga produkto ng Qingshan Village Para ibenta sa buong bansa. para malaman ng lahat. Na ang mga produkto rito sa Qingshan Village ang pinakamaganda sa lahat. Tandaan niyong lahat, kapag mas maliit sa 5 sentimetro, bawal hukayin ang mga halamang gamot. Bawal din hukayin ang mga namumulaklak at namumunga na. Hayaan muna natin silang dumami. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa panandaliang kita. Dapat din nating isipin ang susunod na henerasyon. Masusunod po, Boss Shen. Boss Shen, napakaseryoso ng lahat sa ginagawa nila. Nae.
Ang bundok na ito, ang magiging pundasyon natin mula ngayon. Napakagaling talaga ni Boss Shen. Alam niya kung saan makikita ang mga kayamanan. Dati, maghapon man ako sa bundok, Ang pinakamaraming nahuhukay ko. ay nagkakahalaga lang ng ilang 10 piso. Ngayong nagtatrabaho na tayo kay Boss Shen, kumikita tayo ng ilang daan araw-araw. Tama ka dyan. At napakabait din ni Boss Shen. Hindi niya na-delay ang sweldo natin. Sagot pa niya ang pagkain at tirahan natin. Kaya dapat galingan natin sa trabaho. Huwag nating sayangin ang tiwala ni Boss Shen. Kuya, ngayong araw, nakapag-ani tayo ng kabuang. Higit 500 kilo ng kabute, at higit 300 kilo ng mga halamang gamot. Mas marami ito kumpara kahapon. Maganda. Ipagpatuloy niyo lang yan. Kapag naitayo na ang ating pabrika, itong mga inani natin sa bundok, ay direkta na nating madadala roon para iproseso. Ayos na ayos yan. Kapag nangyari yon, ang mga produkto natin, ay siguradong mabebenta sa mas mataas na halaga. Simula pa lang ito, balang araw. Kukunin ko ang buong, mga nakatiwangwang na bundok sa nayon ng Qingshan, at upahan ko itong lahat. Bubuo ako ng isang, sarili nating imperyo ng mga ani mula sa bundok. Yan Chuan, hindi talaga ako makapaniwala. Sa loob lang ng ilang buwan, mula sa pagiging walang-wala, naging isang malaking boss ka na. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Yan Chuan, napakalayo ng mararating mo. Resulta lang ito, ng sama-sama nating pagsisikap. Kung wala ang suporta ninyong lahat, hindi maitatayo ang pabrikang ito ngayon. O siya, tama na yan. Huwag na kayong tumayo lang dyan. Tikman nyo itong mga prutas na kakahiwa ko lang. Isang napakasayang araw nito para sa ating lahat. Ipagdiwang natin to ng husto. Mga kasamahan, ngayong araw, ang ating pabrika ay opisyal nang nagsimula ng operasyon. Basta tayo'y nagkakaisa, tiyak na ang ating kinabukasan ay mas lalo pang gaganda. Magandang araw po. Kayo po ba si Ginoong Shen Yanchuan? Tumatawag po ako mula sa Provincial Museum. Nabalitaan po namin na nakahukay kayo ng isang 100 taong gulang na hari ng Hishuwu. Gusto po sana namin kayong anyayahan na dalhin ito at itanghal sa Provincial Museum. Interesado po ba kayo? Interesado, syempre, interesado ako. Sino ba namang mag-akala na ang mga inani ko sa bundok ay makakarating sa Provincial Museum? Mukhang, ang imperyong itinatayo ko ay formal nang magsisimula. Kuya, ang 100 taong gulang na hari ng Hishuwu ay itatanghal na sa Provincial Museum. Napakalaking karangalan nito. Sa sandaling maipakita ang hari ng Hishuwu, tiyak na ang pangalan ni Yanchuan ay tuluyan ng makikilala ng lahat. Naayos ko na ang lahat, bukas ng umagang-umaga. Ang aking mga personal na bodyguard, ang buong igting na magbabantay sa inyong paglalakbay. Yanchuan, sa pagluwas mo sa syudad, kailangan mong mag-ingat ng husto. Masyadong mahalaga at bihira ang 100 taong gulang na hari ng Hishuwu. Siguradong maraming maiinggit at maglalaway. Natatakot ako na baka may magtangkang agawin ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung wala kayo, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon ng mag-isa. Ano bang mga kalokohan ang pinagsasasabi mo dyan? Magaling ka na, masipag ka pa. Karapat-dapat lang sa iyo ang lahat ng ito. Siguradong may mga taong maiinggit. Tama po ang sinabi ni Presidente Gu. Nabalitaan ko na rin po yan. May ilang mga tao sa kabisera, mga walang awang negosyante ng halamang gamot, na nakaabang talaga sa ganitong pambihirang kayamanan. Kaya dapat nating siguraduhin na handang-handa tayo sa anumang mangyayari. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat nandito ako, walang sinuman ang makakagalaw sa hari ng Hishuwu, kahit isang hibla man lang. Ginoong Shen, maligayang pagdating po. Ako po ang direktor ng museo ng probinsya, si Li Jiangwu. Masyado naman po kayong formal, Director Li. Ang mabigyan ng pagkakataon ang marami, na masilayan ang yaman ng ating bansa, lalo na ang mga pambihirang halamang gamot na ito, ay isang malaking karangalan para sa akin. Ginoong Shen, ang display cabinet na ito, ay espesyal naming inihanda para sa hari ng Hishuwu, na ginawa namin ng maingat, balanse ang temperatura at halumigmig nito. At may pinakamodernong anti-theft system pa, kaya siguradong ligtas ito. Ang perpekto naman. Para talaga itong isang likhang sining. Totoo yan. Kahit marami na akong nakitang mga kayamanan, hindi ko pa rin mapigilang mamangha sa kamangha-manghang galing ng kalikasan. Ito ba yung sikat na 100 taong hari ng Hishuwu? Talagang karapat-dapat sa pangalan nito.
Boss, bibilhin ko na ang bagay na ito. Sabihin mo na kung magkano. Naku, Ginoo, paumanhin po. Pero ang hari ng Hishugu na ito, ay ipinahiram lang po ni Ginoong Shen para sa exhibit. Hindi po ito for sale. Opo, hindi po ito ibinebenta. Walang bagay sa mundong ito, ang hindi kayang bilhin, ng isang Zhao Chenyu. 1,000,000. Ano, payag ka? Sapat na yan para makabili ka ng malaking bahay sa syudad. Hindi ko yan ipagbibili. 2,000,000. Ginoong Shen, huwag ka namang masyadong gahaman. Ang 2,000,000 para sa isang halamang gamot. Ay napakalaking halaga na. Kahit 2,000,000 pa yan, o kahit 20,000,000 pa ang ibigay mo. Binibigyan na kita ng pagkakataon, huwag kang magmatigas. Tandaan mo to, dito sa buong syudad. Walang bagay na hindi nakukuha ng isang Zhao Qianyu. Ibebenta mo yan sa akin ngayon. Gusto mo man, o hindi. Zhao Qianyu, ano nang binabalak mo? Nasa museo tayo ng syudad. Hindi ito ang lugar para maghari-harian ka. Aba, si Presidente Gu pala. Bakit? Interesado rin ba si Presidente Gu sa Haring Hishugu na ito? Pero nakakapanghinayang, kapag ginusto ko ang isang bagay, walang makakaagaw nito sa akin. Zhao Qianyu, ang yabang mo namang magsalita. Akala mo ba itong buong syudad ay pag-aari ng pamilya mo? Binalaan na kita, umayos ka ng kilos mo. Dahil kung hindi, wag mo kaming sisihin sa gagawin namin sa'yo. CJ, bata, matapang ka ah. Magtutuos din tayo. Tingnan lang natin kung hanggang kailan mo mapoprotektahan ang Haring Hishugu na yan. Ginoong Shen, pasensya na po, at nasaksihan niyo pa ang ganitong eksena. Ang Zhao Chenyu na yan ay anak ng isang sikat na taikoon ng halamang gamot sa probinsya. Sanay na siyang maging mayabang at mapang-abuso, kaya mag-ingat po kayo ng mabuti. Salamat po sa paalala, Director Lee. Mag-ingat po ako. Kuya, huwag ka nang mag-alala. Napakahigpit ng seguridad dito sa museo. Kaya siguradong hindi maglalakas loob na gumawa ng gulo si Zhao Qianyu. Kutob ko'y may mali pa rin. Base sa pagkatao ni Zhao Chenyu, halatang-halata na siya yung tipo na hindi susuko hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Tama si Yan Xuan. Malupit at walang awa si Zhao Qianyu. Gagawin niya ang lahat makuha lang ang gusto niya. Kaya naman nagdagdag na ako ng mga tauhan upang magbantay ng 24 oras sa mga pinto ng museo. Pero, paano kung masukol siya at gumawa ng desperadong hakbang? Anong gagawin natin? Kailangan nating maghanda. Kaya naman, dapat mauna na tayong kumilos. Hindi tayo pwedeng maghintay na siya ang unang umatake. Kuya, sabihin mo lang kung anong dapat nating gawin. Susundin ko ang lahat ng iutos mo. Ipag-uutos ko rin sa aking mga bodyguard na magbantay ng salitan. Subukan lang niyang pumunta rito. Titiyakin kong hindi na siya makakauwi ng buhay. Ginoong Shen, Masama po ang nangyari. may mga nakapasok sa museo. Ano? Pupunta na kami riyan ngayon din. Tigil. Sibat na. Tumakbo sila papunta roon. Bilis, habulin niyo. Sabi ko na nga ba, mga tauhan sila ni Zhao Qianyu. Tatawag na ako ng backup mayon din. CJ, Ipaubayan na natin sila sa mga pulis. nakakamangha talaga. Sa buong buhay ko, Ngayon lang ako nakakita. nang ganito kalaking Hishugu na hugis tao. Nga Balita ko may nag-alok ng 2,000,000 para bilhin yan. Pero ayaw pa ring ibenta. Wala nga talaga itong katumbas na halaga. Mga manonood, kasalukuyan po tayong nandito sa Provincial Museum para sa eksibisyon ng mga bihirang halamang gamot. Makikita po ninyo, itong nasa likuran ko ay ang 100 taong gulang na hari ng Hishugu na umakit sa napakaraming turista upang pumunta at masaksihan ito. Ginoong Shen, talagang, maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyong hari ng Hishugu, ang bilang ng mga bumisita sa eksibisyong ito ay naging 3 beses na mas marami kaysa sa inaasahan. Ang kasikatan ng ating museo ay lubos ding tumaas. Ang makatulong sa museo ay ikinagagalak ko rin. Maganda. Napakaganda. Isa talaga itong pambihirang kayamanan. Senior Wang, bakit po kayo nandito? Nabalitaan kong mayroon daw ditong
100 taong gulang na Haring Hishuwu, kaya sinadya kong pumunta rito para makita ito. Totoo nga ang mga usap-usapan. Iho. Ikaw siguro si Shen Yanchuan, tama. Ako nga pala si Wang Jiangwu, ang Pangulo ng Provincial University of Traditional Chinese Medicine. Ang iyong Haring Hishuwu ay talagang nagpamangha sa akin. Iho, napakaswerte mo talaga. Para makahukay ng ganito kahalagang 100 taong gulang na Haring Hishuwu. Ngunit, mas humahanga ako sa iyong pananaw at malawak na pag-iisip. Kung ibang tao lang yan, matagal na nila itong naibenta. Para pagkakitaan, masyado po ninyo akong pinupuri, Senior Wang. Naisip ko lang po kasi na, ang ganito kahalagang bagay, ay dapat makita pa ng mas maraming tao, para mas mapakinabangan ang tunay na halaga nito. Tama ka dyan, ang mga kabataan sa panahon ngayon, na may ganyang klaseng pananaw, ay talagang, napakadalang na. Ginoong Shen, mayroon sana akong pabor na hihingin. Umaasa ako, na makipagtulungan sa iyo, para magtayo sa Qinshan Village, ng isang, taniman ng mga tradisyonal na halamang gamot. Ang aming universidad, ay magbibigay ng teknikal na suporta, upang tulungan kang magpalago pa ng mas maraming, pambihirang halamang gamot. Napakagandang balita po niyan. Namomroblema nga po ako dahil wala akong profesional na magtuturo sa akin. Kung makikipagtulungan tayo, sa Universidad ng Chinese Medicine, siguradong ang negosyo ko ng mga produktong bundok, ay mas asenso pa. Elder Wang, ang proyektong ito, ay napakahalaga po. Ang aming 7 Stars Restaurant po, ay handang mamuhunan, para sa pagtatayo ng pasilidad, at sa pagbebenta ng mga produkto. Ang Jiangnan Herb Company rin po, ay handang mamuhunan. Kaya po naming magbigay ng pinakamagandang mga binhi at sales channel. Mabuti. Napakabuti. Ngayong sumali kayong mga mahuhusay na kabataan. Ang plantasyong ito ay paniguradong magiging napakatagumpay. Kuya, ang pagpunta natin sa syudad ngayon ay talagang sulit na sulit. Hindi lang natin napasikat ang Haring Hishuwu. Nakipag-partner pa tayo sa Universidad ng Chinese Medicine. Siguradong ang buhay natin ay mas bubuti pa mula ngayon. Nga. Xiaoyu. Sa buong bayheng ito, maraming salamat at sinamahan mo ako. Kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Kuya, ano ba yung sinasabi mo? Ang makasama ka sa trabahong ito ay masaya rin para sa akin. Oh, 8. Yanchuan, kailan kayo uwi? Nagluto ako. Ng paborito ninyong braised pork. Hinihintay ko na kayo. Papauwi na kami. Mga 1 oras na lang, makakarating na kami sa bahay. Paniguradong nagluto na naman si ate ng napakaraming masasarap na pagkain. Bilisan na nating umuwi. Xiaoyu. Ang aking mata ng Diyos ng bundok ay nag-upgrade na naman. Ngayon, nakakakita na ako. Hanggang 50 metro ang lalim. Ang galing. Kuya, tiyak na mas marami tayong matutuklasang mga bihirang halamang gamot. Ano ito? Nakakamangha, may ganito pala. Katinding espiritual na enerhiya. Tara, Puntahan natin at tingnan. Diyos ko, isa itong 1,000 taong ginseng. Tama. At kung titingnan ang laki at espiritual na enerhiya nito, Higit 3,000 taon na ang hari ng Wild Mountain Ginseng na ito, isa talaga itong pambansang yaman na halamang gamot. ang enerhiya ng 3,000 taong hari ng Wild Mountain Ginseng ay sapat na upang ang iyong kapangyarihan bilang Diyos ng bundok. Ay tuluyang magising. Ang mabigat na tungkuling protektahan ang kabundukang ito ay maaari ko nang ipasa sa iyo. Tatlong libong taon. Isa nga itong 3,000 tao. Hari ng Wild Mountain Ginseng, buong buhay kong pinag-aralan ang mga tradisyonal na halamang gamot. Sa wakas, nakita ko rin ito ng personal ngayon. Nakakamangha talaga. Ang halaga ng haring ginseng na ito ay hinding-hindi masusukat ng salapi. Totoo yan. Kung isasali ito sa subasta, paniguradong aabot ito sa napakalaking halaga. Ginoong Wang, ang haring ginseng po na ito, ay plano ko pong ihandog sa Universidad ng Tradisyonal na Medisina upang magamit sa pananaliksik at paggawa ng mga gamot na makakapagligtas ng buhay.
para lubos na mapakinabangan ang tunay nitong halaga. Ginoong Shen, totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang handa mong ibigay? Ang walang kasing halagang kayamanang ito. Sa aming universidad. Opo, totoo po iyon. Ginoong Wang, tulad po ng sinabi ninyo, ang tunay na halaga ng isang halamang gamot ay nasa pagpapagaling ng sakit at pagliligtas ng buhay. Mabuti. Napakamabuti. Ginoong Shen, napakadakila ng iyong puso. Ang haring ginseng na ito, sa iyong mga kamay lamang, makakapagligtas ng mas marami pang buhay. Sa ngalan ng Universidad ng Tradisyonal na Medisina, at sa ngalan ng lahat ng mga pasyente, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Yan Chuan. Lalo at lalo talaga ako. Humahanga sa iyo. Nga. Ang makilala ka, ay isang malaking karangalan para sa amin. Lumaki na nga si Yan Chuan, at naging isang tunay na, matatag at dakilang lalaki, ganap na lalaki na. Mga kababayan, ngayong araw, ay isang napakasayang araw. Para sa ating nayon ng Qingshan, si Ginoong Shen Yanchuan, kasama ang pamantasan ng tradisyonal na medisinang Chino, ang 7-star restaurant, at ang Jiangnan Medicine Company ay magtutulungan para sa taniman ng halamang gamot na opisyal ng sinimulan ngayon. Kapag natapos na ang tanimang ito, Lahat ng residente sa ating nayon, ay pwede nang magtrabaho rito. ang inyong buwan ng sahod, Ay magsisimula sa 3,000 at may kasama pang kumpletong benepisyo. mula ngayon, hindi na natin kailangang Lisanin ang ating pamilya para makipagsapalaran sa malayo. Dito pa lang sa ating bayan. Kikita na tayo ng malaki. Mabuti, napakagandang balita niyan. Salamat po, Boss Shen. mga kababayan, pinapangako ko sa inyong lahat, ang aming pamantasan ng tradisyonal na medisinang Chino ay tiyak na magbibigay ng pinakamakabagong teknolohiya at pinakamagagandang mga punla. Basta't pagbutihin lang natin ang ating trabaho. Ang nayon ng Qingshan ay siguradong magiging tanyag sa buong bansa bilang sentro ng mga halamang gamot. Kami naman sa 7-star restaurant, ang direktang bibili sa taniman ng lahat ng inyong anihin. Kaya hindi na ninyo kailangang mag-alala kung saan nyo ito ibebenta. Ang aming Jiangnan Medicine Company ay magbibigay rin ng pinakamalawak na merkado upang ang sa ating nayon ng Qingshan na mga halamang gamot aabot sa buong bansa, aabot sa buong mundo. Mga kababayan, akong si Shen Yanchuan ay isa ring anak ng nayong Qingshan. Dito na ako lumaki. Ang lupang ito ang nagpalaki sa akin. Ngayon, may kakayahan na ako. Gusto kong isama kayong lahat para guminhawa ang ating buhay. Naniniwala ako na hanggat tayo'y nagkakaisa at nagsusumikap, ang kinabukasan ng nayong Qingshan ay siguradong magiging mas masagana. Tingnan mo, ang nayon natin. Ang ganda-ganda na ngayon. Dati sa mga ganitong oras, ang nayon natin ay siguradong balot na ng dilim, na eh. Simula nang bumalik ka, ang laki ng pinagbago ng nayon natin. Bawat pamilya ay kumikita na at patuloy na gumiginhawa ang ating buhay. Hindi ito dahil lang sa akin. Bunga ito ng sama-sama nating pagsisikap. Xiaoyu, may isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Simula nang bumalik ka, sinamahan mo ako sa bundok. Naghirap tayong magkasama. Simula sa sandaling nagsumikap tayong dalawa, nahulog na ang loob ko sa'yo. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Gusto ko. Ang saya-saya ko. Xiaoyu, pangako, alagaan kita ng buong puso. Yan Shan, nakikita mo ba? Malaki na si Yan Chuan. May maganda na siyang narating sa buhay. At nahanap na rin niya ang sarili niyang kaligayahan. Maaari ka na ring mapanatag ngayon. Pangako, mabubuhay rin ako ng maayos. Simula pa lamang ito, hindi ko lang tutulungan ang mga taga-Qingshan na magkaroon ng maginhawang buhay, kundi ipapaalam ko rin sa mas maraming tao ang tungkol sa nayon ng Qingshan, ang ganda ng mga bundok at ilog dito, pati na ang mga mamahaling halamang gamot natin. Buong puso kong poprotektahan ang kabundukang ito at aalagaan ko ang lahat ng mga taong nasa paligid ko. Sige po, susundin po namin ang lahat ng sinabi niyo, pero nag-aalala po ako na baka kapusin tayo sa tubig. Totoong magiging problema nga yan, may isa lang kasing maliit na saparito sa malapit, at hindi ganoon kalakas ang agos ng tubig. Tungkol sa problema natin sa tubig, Nasolusyonan ko na yan. kinontak ko na ang bayan para ipadala ang pinakamagaling nilang grupo ng tagahukay ng balon. Bukas na bukas din ay magsisimula na silang maghukay. Bumili rin ako ng mga kagamitan para sa drip irrigation, para mas makatipid tayo sa tubig at masigurong mabubuhay ang mga pananim natin. Ngayong nandyan kayo para tumulong, mapapanatag na ang loob ko. Boss Shen, masama po ang balita. May nahukay po kaming napakalaking bato. Hindi na po namin kayang hukayin pa.
Sa ganyang kalaking bato, kung gagamit tayo ng pampasabog, masisira nito ang kalidad ng lupa at maapektuhan ang pagtubo ng mga halamang gamot. Paano na po ang gagawin natin? Ang batong ito, nasa mismong pangunahing daanan. May naisip na akong paraan, hindi na kailangang pasabugin ang batong ito, at hindi rin kailangang ilipat. Anong paraan? Sa ilalim ng bato, may tagong ilog sa ilalim ng lupa. Pwede tayong humukay ng balon sa tabi nito, para bombahin ang tubig pataas at gamitin sa patubig. Talaga ba? Paano mo nalaman na may ilog sa ilalim nito? Lumaki ako sa kabundukan. Nararamdaman ko, sadyang malakas ang singaw ng tubig dito. Lumabas na ang tubig. Talagang lumabas na ang tubig. Napakagaling talaga ni Boss Shen. Yan Chuan. Ikaw talaga ang swerte ng Baryo Qingshan. Boss Shen, ang baryowang namin ay bagay rin tamnan ng mga halamang gamot. Pwede mo rin ba kaming tulungan? Napo, Boss Shen. Kaming mga taga-Baryoli ay masisipag at matyaga sa trabaho, basta't handa mo kaming gabayan. Pangako po, pagbubutihin namin ang aming trabaho. CJ, Walang problema, pare-pareho tayong nabubuhay dahil sa kabundukang ito. Tungkulin kong gabayan ang lahat para umasenso tayong sabay-sabay. Bibigyan ko kayo ng mga punla at tuturuan ko kayo ng tamang paraan. Kapag pwede nang anihin ang mga halamang gamot, bibilhin ko ang lahat ng ito sa patas na presyo ng merkado. napakagandang balita niyan. Maraming salamat po, Boss Shen. Napakabuti po talaga ng puso nyo. Maraming salamat po, Boss Shen. Pagbalik natin, titipunin agad natin ang mga taga-nayon at sisimulan agad ang paghahanda sa lupa. Ang pamahalaan ng sabay ang dalawang na yun. Hindi ba masyadong nakakapagod iyon? Paano kung hindi maganda ang tubo ng tanim nila at hindi natin maibenta ang mga halamang gamot? Tayo rin ang malulugi. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Magpapadala ako ng mga espesyalista para gabayan sila upang masiguro ang kalidad ng mga tanim. At isa pa, sa karagdagang ani mula sa dalawang na yon, mas lalaki rin ang kakayahan nating mag-supply. Makakakuha na tayo ng mas malalaking order. Tama. Sa ngayon, sa buong bansa, ang merkado ng halamang gamot ay nagkukulang sa supply, basta't ang ating mga halamang gamot ay di kalidad. Hindi tayo mahihirapang magbenta. Shen Yanchuan, Matagal tayong hindi nagkita. ang ganda ng mga ginagawa mo ngayon. Hindi mo lang pinayaman ang sarili mo. Tinulungan mo ring umasenso ang mga taga-nayon. Jiang Wei, paanong napunta ka rito? Lagi naman akong narito, sa kabundukang ito. Ang kagubatang ito ang nagpalaki sa akin. At palagi ko rin itong pinoprotektahan. Ang kapangyarihan mo bilang Diyos ng bundok ay halos ganap ng nagising. Ngayon, hindi mo lang nakikita ang ilalim ng lupa. Kaya mo na ring maramdaman ang daloy ng enerhiya sa kabundukan. Ang susunod ay kailangan mong matutunan. Gamitin ang enerhiya ng kabundukan upang pagyamanin ang kagubatang ito at gawin itong mas masigla at puno ng buhay. Nauunawaan ko po, pangako buong puso kong poprotektahan ang kabundukang ito. Tandaan mo, ang kapangyarihan ng Diyos ng kabundukan ay hindi ginagamit para sa pansariling interes, kundi ito ay para sa Pagprotekta at paglilingkod. Kuya, nakapagtanim na po tayo ngayon ng 500 punla ng dendrobium, 800 punla ng gastrodia, at 1,000 punla ng polygonatum. Sa ganitong bilis po, sa loob ng 1 linggo, ang unang bahagi ng sakahan natin ay matatamnan na nating lahat. Magaling. Salamat sa sipag ninyong lahat. Sabihin mo sa kusina. Dagdagan ang mga ulam natin ngayong tanghalian para makakain ng masarap ang lahat. Sige po, sasabihin ko po agad sa kanila. Boss Shen, tingnan niyo po, bakit biglang tumago ng ganito kaganda ang mga punla? Baka dahil ang lupang ito ay sadyang mataba. Kaya angkop na angkop sa kanilang paglaki. Teka, parang may mali eh. Pareho naman ang lupa, pareho rin ang mga punla. Pero bakit ang laki ng pinagkaiba? Boss Shen, isa po talaga kayong nakakamanghang tao. Halikayo, kumain muna tayo ng pakwan para mawala ang init. Napakainit talaga ng panahon ngayon. Ang tamis. Ate, itong binili mong pakwan, napakasarap talaga. Kung masarap, di kumain ka pa ng marami. Tanim ito ni Lolo Wang mula rito sa baryo natin. Siya mismo ang nagtanim niyan. Kakapitas lang, kaya sobrang sariwa. Ano ba nang iniisip mo? Iniisip ko lang, yung plantasyon natin, dahil mabilis itong lumalago, siguradong kailanganin agad natin ng mas maraming tauhan. Balak kong magpatayo sa baryo ng isang training center para turuan ang mga taga-baryo ng mga paraan sa pagtatanim at pagproseso ng mga halamang gamot. Napakagandang ideya niyan. Sa ganitong paraan, ang mga tao rito sa baryo ay magkakaroon na ng tuloy-tuloy na pagkakakitaan. Yan, Chuan.
Napaka-maalalahanin mo talaga. Kung nandito lang sana ang kuya mo, at makita ka niya ngayon, na ganito naka-asenso, siguradong masayang-masaya yon. 8. Huwag kang mag-alala. Pangako, bibigyan kita ng napakagandang buhay. Mula ngayon, ituring mo na akong tunay mong nakababatang kapatid. Aalagaan kita habang buhay. Alam ko yan. Tingnan mo yung binibenta nilang dendrobium doon. Hamak na mababa ang kalidad kaysa sa tanim natin. Malayong-malayo ang diferensya, tapos 500 mahigit pa ang benta kada kalahating kilo. Kapag ang ating mga dendrobium ay pwede nang anihin, maibibenta natin ng 800 kada kalahating kilo. Siguradong walang problema yan. Tama nga, ang mga ligaw na halamang gamot sa merkado ngayon ay paubos na ng paubos. Yung mga itinatanim naman, hindi pantay-pantay ang kalidad. Boss Shen, matagal na po naming naririnig ang pangalan nyo. Nabalitaan po namin na nagtanim kayo ng daan-daang ektarya ng halamang gamot. Nandito po kaming lahat para Makipag-partner sa inyo Boss Shen, handa po kaming magbayad ng mas mataas kaysa sa presyo sa merkado ng 10%. para bilhin lahat ng halamang gamot niyo. Ako, magbabayad ng mas mataas ng 20%. Boss Shen, Sa akin na po kayo makipag-partner. Maraming salamat po sa interes ninyong lahat. Pero, nakipagkasundo na ako sa 7 Stars Restaurant at sa Jiannan Herb Company ng isang pangmatagalang kontrata. Sila na po ang kukuha ng lahat ng produkto ko. Kaya naman, pasensya na po, pero sa ngayon ay hindi muna ako makikipag-partner sa inyong lahat. pero, hindi niyo na kailangang madismaya. Ang taniman ni Boss Shen ay kasalukuyang pinapalawak at maging ang mga kalapit na baryo ay nakisali na rin sa pagtatanim. Kapag dumami na ang ani sa susunod na taon, tiyak na magkakaroon tayo ng pagkakataon na makipag-partner sa inyo. Mabuti kung ganoon. Hihintayin na lang namin ang magandang balita mula sa inyo, Boss Shen. Yan Chuan. Grabe, sikat na sikat ka na. At pinag-aagawan ngayon ang daming tao ang nagkukumahog na mabili ang mga produkto mo. Bunga ito ng pagsisikap nating lahat. Kung wala ang inyong suporta, hindi ako abot sa kung nasaan ako ngayon. Ito ang itinayo ko sa bayan na pangatlong branch na magbubukas na sa susunod na buwan. Ang lahat ng mga mamahaling sangkap dito ay ikaw lang ang eksklusibong magsusupply. Ang tagumpay ko ngayon ay utang ko rin sa iyo. Kung hindi dahil sa ibinigay mong mga pambihirang produkto mula sa bundok, ang restaurant ko ay hindi magiging ganito kasikat. Yan Chuan, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Mula nang una kitang makita sa bukana ng nayon, nabihag mo na ang puso ko. Alam kong sa ngayon, kayo na ni Xiaoyu, pero gusto ko pa ring ipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko. President Yu, salamat sa pagtingin mo sa akin. Isa kang katangi-tanging babae. Pero, ang puso ko ay para lamang kay Xiaoyu. Mananatili tayong matalik na magkaibigan at mabuting magpartner sa negosyo. Alam ko. Gusto ko lang namang sabihin ang tunay kong nararamdaman. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo guguluhin. Tayo pa rin ang pinakamatalik na magpartner sa negosyo. Mga kababayan, ngayong araw, ang ating Kingshan Village, teknolohiya sa pagtatanim ng halamang gamot, training center, ay formal ng bukas. Simula sa araw na ito, pwede po kayong lahat na matuto ng libre rito tungkol sa pagtatanim ng halamang gamot at sa mga paraan ng pagproseso nito. Kapag natutunan nyo na po ito, pwede kayong mamili kung magtatrabaho kayo rito sa ating base o kaya naman ay umuwi at magtanim sa sarili ninyong bakuran. Huwag po tayong magtulakan. Mabibigyan po ang lahat. Nasa manual po ang detalyadong paraan ng pagtatanim at mga dapat tandaan. Pag-uwi nyo po, pag-aralan po ninyo itong mabuti. Kung mayroon po kayong hindi maintindihan, pwede nyo pong tanungin ang mga teknisyan natin anumang oras. O kaya naman ay lapitan po ninyo ako. Katahimikan po muna, pakiusap. Ngayon naman, salubungin po natin, mula sa Provincial University of Traditional Chinese Medicine, si Professor Wang, upang ituro sa atin ang unang klase. Palakpakan po natin siya. Nung mga panahong bagsak na bagsak ako, nang bumalik ako rito sa baryo, hindi ko naisip na darating ang araw na ito. Ipinapangako kong pagbubutihan ko pa, at hindi ko bibiglin ang inyong mga inaasahan. Kuya, tingnan mo nga itong baryo natin ngayon, napakaganda na diba? Bawat pamilya ay may trabaho na at sariling pagkakakitaan. Wala nang kahit sino ang kailangan pang lumuwas para lang magtrabaho. Nga. Resulta ito ng pinagsamang pagsisikap nating lahat. Pero, ikaw pa rin ang pinakanapagod sa ating lahat. Araw-araw kang kumakayod mula madaling araw hanggang gabi, para lang maasikaso ang base natin, kahit na nagpakapagod ako ng husto. Para sa'yo, para kay Hipag, at para sa lahat ng mga taga-nayon, kahit gaano pa kahirap, handa ko itong gawin. Xiaoyu, pakasalan mo ako,
Iaalay ko ang buong buhay ko para alagaan ka ng mabuti at protektahan ka. Payag ako. Payag akong magpakasal sa iyo. Napakagandang balita nito. Ang pagpapakasal ni Xiaoyu kay Yan Xuan ay isang napakalaking biyaya na nakalaan pa mula sa nakaraang buhay niya. Sabay silang lumaki mula pagkabata, kaya napakalalim ng samahan nila. Sadyang pinagtagpo talaga sila ng tadhana. Ang Xiaoyu namin mula pa noong bata ay laki na sa layaw at minsan ay medyo sumpungin pa. Kaya sana'y mas habaan mo pa ang pasensya mo sa kanya. Tita Wang, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong mamahalin ko ng lubos si Xiaoyu. Hindi ko po hahayaang masaktan o maagrabyado siya kahit kaunti. Ma, wala naman po akong sumpong wala akong wala. Ang Xiaoyu namin ang pinakamabait sa lahat. Xiaoyu, ito ang inihanda ng papa mo noon bilang dote sa pagpapakasal mo. Isang peres ng gintong pulseras at kaunting pera. Ma, ngayon, ibinibigay na ito ni mama sa iyo. Oh, bakit ka umiiyak? Napakasayang araw ngayon. Dapat lang na masaya tayo. Tahan na, tama na. Huwag na kayong umiyak. Pag-usapan na natin ang mga detalye ng kasal. Para sa akin, dito na lang natin sa nayon gawin ang kasal. Para mas masaya at marami tayo. Ang ganda niyan, di ba? Ako rin sa tingin ko, maganda ngang dito na lang natin gawin. Imbitahin natin ang lahat ng mga kanayon natin para sabay-sabay tayong magsaya. Kung gayon, gawin natin doon sa may pasukan ng nayon. Sa ilalim ng matandang puno ng akasya, pupuntahan ko ang kapitan para humiram ng mga mesa at upuan. Yan Xuan, ikaw na ang bahalang magsulat ng mga imbitasyon. Yan Xuan, binabati kita. Ito nga pala ang inihanda namin ni President Liu na regalo para sa iyo. Binabati ka namin. Sana ay magkasama kayo hanggang sa pagtanda at magmahalan kayo habang buhay. Maraming salamat sa inyo. Kapag dumating ang araw na yon, siguraduhin niyong pupunta kayo para makisalo sa kasal ko Ang bilis talaga ng panahon. Sa isang iglap, itong mga halamang gamot ay ang lalaki na. Kapag naibenta na ang unang batch ng mga halamang gamot, ang kumpanya natin ay formal nakikita ng malaki. Gusto kong hindi lang mabenta sa buong bansa ang mga halamang gamot natin, kundi gusto ko rin itong ibenta sa buong mundo. Siyempre, hindi lang kami pupunta para makikain. Bibigyan din namin kayo ng kami na po ang magiging mga abay. Tama iyan. Sa ganitong kalaking pagdiriwang, paano naman kami mawawala? Mga kababaryo, ipinatawag ko kayong lahat ngayon dahil may isang napakagandang balita na nais kong isangguni sa inyo. Ang mga kababaryo nating sina Shen Yanchuan at Su Xiaoyu ay magpapakasal na sa susunod na buwan. Sina Yanchuan at Xiaoyu ay talaga namang itinadhana para sa isa't isa. Ito na yata ang pinakamalaking selebrasyon sa baryo natin ngayong taon. Ganyan din mismo ang naisip ko. Napakalaki ng mga naiambag at naitulong ni Yanchuan para sa ating buong baryo. Kaya naman ang kasal niya ay dapat lang nating gawing napakagarbo at hindi malilimutan. Kaya iminumungkahi ko na magtulong-tulong ang buong baryo upang mabigyan natin sila ng pinakamasaya at pinakamagarbong kasal. Kami na po ang sasagot sa mga mesa at upuan. Ipapahiram po namin ito ng libre. Isa po akong kusinero. Ako na po ang bahala sa handaan sa kasal. Marunong po akong tumugtog ng suona. Pagdating ng araw na yon, ako po ang magpapasaya sa pagdiriwang nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat mga kababaryo. Ang magkaroon ng pamilyang katulad ninyo. Para sa isang tulad kong si Shen Yanchuan, ito na ang pinakamalaking swerte sa buong buhay ko. O siya, wala nang dapat ikahiya sa atin dito. Hatiin na natin ang mga gawain ngayon, at siguruhin nating ang bawat detalye ng kasal ay mapagpaplanuhan ng maayos. Kailangan nating siguraduhin na sina Yanchuan at Xiaoyu ay magkakaroon ng isang napakasaya't hindi malilimutang kasal. Kuya, hindi ko inakala na ganito kasigla ang lahat. Kaya naman ngayon ay medyo nasasabik na ako sa kasal natin. Ako rin. Ang pakasalan ka ay ang masayang nangyari sa buong buhay ko. Xiaoyu, ito ang munting handog ng iyong ate bilang dote mo. Isang kwintas. Ito ang kwintas na ibinigay sa akin noong kinasal ako rito ng iyong magiging biyenan. Masyado po itong mahalaga. Hindi ko po ito matatanggap. Nako, ikaw talagang bata ka. Taos pusong ibinibigay ito ng ate mo, kaya dapat mo itong tanggapin. Mula ngayon, iisang pamilya na tayo. Maraming salamat po, ate. Boss Shen, tingnan mo po, napakaganda ng tubo ng mga halamang dendrobium na ito. Ang lalaki at ang titibay ng mga tangkay. At siksik na siksik sa katas. Siguradong pinakamataas ang kalidad nito. Napakagandang balita. Tunay ngang hindi nasasayang ang ating pinaghirapan. Siguradong yayaman na tayo rito. Ang unang ani na ito ng dendrobium ay siguradong maibebenta natin ng ilang milyon. Tama ka dyan.
Kapag naibenta na natin ang lahat ng ito, bibigyan natin ang lahat ng mga taga-nayon ng kani-kanilang bonus. Matagal din naghirap ang lahat, kaya nararapat lamang silang gantimpalaan ng maayos. Yan Chuan, binabati kita. Napakalaki ng iyong naging ani. Ang buong batch na ito ng Dendrobium ay bibilhin ko na lahat. 1,000 bawat gin. Ano sa tingin nyo, Boss Gyu? Hindi mo pwedeng suluhin yan. Gusto ko rin kumuha ng isang batch. Magbibigay ako ng 1,200 bawat gin. 1,500 sa akin. Tama na. Huwag na kayong magtalo. Ang batch ng mga produktong ito ay paghahasyan ninyong dalawa. Ang presyo ay ibabase natin sa 1,000 bawat gin. Matagal na tayong magkakaibigan. Hindi pwedeng dahil lang sa maliit na halagang ito ay masira pa ang samahan natin. Mga kagalang-galang na bisita, At mga mahal kong kababaryo, ngayong araw ay ang espesyal na araw ni Ginoong Shen Yanchuan at binibining Su Xiaoyu. salubungin natin ng pinakamalakas na palakpak upang batiin ang ating mga bagong kasal. Ngayong araw, isang napakalaking karangalan para sa akin na maging saksi sa pag-isang dibdib ni na Yanchuan at Xiaoyu. Si Yanchuan ay ang ipinagmamalaki ng ating Qingshan Village. Ginamit niya ang sarili niyang mga kamay upang pamunuan ang buong nayon tungo sa pag-asenso at pagyaman. Si Xiaoyu naman ay isang mabait, maalaga at napakabuting dalaga. Ang kanilang pag-isang dibdib ay tunay na itinadhana ng langit. Hinihiling ko para sa kanila ang isang masayang pagsasama, panghabang buhay na pagmamahalan. At magkaroon sana agad ng mga anak. Xiaoyu, maraming salamat at pumayag kang magpakasal sa akin. Simula ngayong araw, iaalay ko ang buong buhay ko para mahalin ka ng lubos, proprotektahan kita. Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, palagi akong nasa tabi mo habang buhay. Mahal din kita. Sasamahan kita magpakailanman. Kasama mo, itataguyod natin ang ating tahanan para maging mas masagana at paunlarin natin ang ating baryo para maging mas maunlad. Eight. Salamat sa inyo. Kung wala kayo, wala ako rito ngayon. Isang tagay para sa inyo. Ikaw talagang bata ka. Huwag ka nang mahiya sa ate mo. Basta't masaya kayo. Masaya na rin ang ate mo. Nga. Yan Chuan, mula ngayon, si Xiaoyu, ay ipinagkakatiwala na namin sa iyo. Alagaan mo siyang mabuti ha. Makakaasa po kayo. Sisiguraduhin ko po yan. Mahal. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Nakasal na talaga ako sa iyo. Ikaw talaga. Hindi ito panaginip. Mula ngayon, tayo ay ganap ng mag-asawa. Mahal. Sa tingin mo, balang araw, ilang anak kaya ang magiging atin? Lanan. Mas maganda kung isang lalaki at isang babae. Para kumpleto at perpekto ang pamilya natin. Ang anak na lalaki ay magmamana sa akin, matangkad at gwapo. Ang babae naman ay magmamana sa iyo, maganda at sobrang cute. Lumabas lang ako para magpahangin. Kasal ngayon ni Yanchuan. Masayang-masaya talaga ako. Na eh. Napakabait na bata talaga nitong si Yanchuan. Ang mapangasawa si Xiaoyu, isang napakabuting dalaga, ay napakaswerte niya talaga. King. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Alam kong sa puso mo, hindi mo pa rin makalimutan si Yanchuan. Pero kailangan nating magpatuloy sa buhay. Sana. Mabigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka. Teacher Wang, ako. Hindi mo kailangang sumagot agad. Makapaghihintay ako, kapag handa ka na. Saka mo sabihin sa akin ang sagot mo. Napakabuti talaga ni Boss Shen. Itong kinita ko sa loob ng isang buwan, ay higit pa sa kinikita ko noon sa labas, sa pagtatrabaho ng kalahating taon. Nga, ang magtrabaho para kay Boss Shen ay siguradong may asenso. Balak ko sa susunod na taon. Yung lupain ng pamilya namin, ay tatamnan ko na rin lahat ng halamang gamot. Huwag kayong mag-alala. Basta't magsipag lang tayo, ang pamumuhay natin ay mas lalo pang gaganda. Sa susunod na taon, kailangan pa nating palawakin ang ating taniman. Pagsapit ng panahong iyon, ay dodoble pa ang kikitain nating lahat. Ayos. Magsisipag kami sa pagtatrabaho kay Boss Shen. Yan Chuan, may maganda akong balita sa'yo. Nakatanggap tayo ng isang malaking order mula sa ibang bansa. Isang kumpanya ng health supplements mula sa Amerika. Gusto nilang umorder ng lahat ng ating halamang gamot na Tiepishihu at Tianma. Nga. Handa pa silang magbayad ng doble kaysa sa presyo sa merkado.
Aba, napakagaling. Napakagandang balita talaga nito. Pero, dapat nating tiyakin ang kalidad ng ating mga produkto. Hindi natin pwedeng sirain ang ating magandang pangalan. Huwag kang mag-alala, nakapirma na tayo sa kanila ng isang mahigpit na kasunduan para sa kalidad. Basta't ang ating mga produkto ay patuloy na papasa sa pamantayan. Sigurado akong pangmatagalan na silang makikipagtulungan sa atin. Nabalitaan ko na ang lahat. Ang iyong mga halamang gamot ay naibebenta na hanggang sa ibang bansa. Napakagaling ng ginawa mo. Utang na loob ko po ang lahat ng ito sa inyo, kung hindi po dahil sa inyo, at sa ibinigay ninyong mata ng Diyos ng kabundukan, wala po sana ako sa kinatatayuan ko ngayon. Hindi. Ito ay bunga ng sarili mong pagsusumikap at tiyaga. Ang kapangyarihan ng Diyos ng kabundukan ay nagsilbi lamang na maliit na tulong. Ang tunay na nagdala sa iyo sa tagumpay ay ang iyong kabutihang loob, dedikasyon at walang sawang pagsisikap. Ngunit, nagpakita ako sa iyo ngayon dahil may isang napakahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Sa hindi katagalan, ang kabundukang ito ay haharap sa isang malaking sakuna. Isang pambihirang sakuna na minsan lang mangyari sa 100 taon. Ang walang tigil at malakas na pag-ulan ay magdudulot ng rumaragasang baha at matitinding pagguho ng lupa. Kapag nangyari iyon, hindi lang ang ating taniman, ang aanuri ng baha, pati ang buong nayon ng Kingshan, ay malalagay sa matinding panganib. Ano? Napakalakas na bagyo. Paano na yan? Tanging ikaw lamang ang makapagliligtas sa kabundukang ito at sa mga taga-nayon. Dahil ikaw na ngayon ang kinikilalang tagapagtanggol ng kabundukan. Maaari mong gamitin ang kapangyarihan ng Diyos ng bundok upang kontrolin ang enerhiya ng kalikasan, patibayin ang lupa at ilihis ang rumaragasang baha. Ngunit, ubusin ito ang napakalaking lakas mo at maaari mo pang ikawala ng kapangyarihan ng Diyos ng bundok. Handa ka ba? Handa ako. Basta't mapoprotektahan ko ang mga taga-nayon at ang kabundukang ito. Kahit pa mawala sa akin ang kapangyarihang ito, hindi ako magdadalawang isip. Magaling. Tunay ngang hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Mga kababayan, mayroong napakaapurahang bagay akong dapat sabihin sa inyo. Ayon sa ulat ng panahon, makalipas ang 3 araw, tatamaan ang ating lugar ng isang dambuhalang bagyo na minsan lang mangyari sa loob ng 100 taon. Ang bagyong ito ay magdudulot ng rumaragasang baha at pagguho ng lupa. Napakapanganib nito. Ano? Bagyong minsan lang mangyari sa 100 taon. Paano na ang gagawin natin? Nasa paanan pa naman ng bundok ang ating nayon. Kapag rumagasa ang baha, tiyak na mapapahamak tayong lahat. Magsitahimik muna ang lahat. Hayaan muna nating tapusin ni Yan Xuan ang sasabihin niya. Yan Xuan, anong plano mo? Sabihin mo na ng diretsyo, susundin ka namin. Ngayon, kailangan na nating maghanda agad para sa paparating na baha. Una, lahat ng mga taga-nayon ay kailangang lumikas agad sa mataas na lugar sa likod ng nayon. Pangalawa, tipunin ang mga kabataan at manggagawa upang patibayin ang mga daik at ang dalisdis ng bundok. Pangatlo, kunin mula sa taniman ang mga mahalagang kagamitan at halamang gamot at ilipat ang lahat ng ito sa isang ligtas na lugar. Sina Boss Gu at Boss Chu ay tinulungan na tayong makipag-ugnayan sa rescue team ng bayan. Darating sila sa lalong madaling panahon upang tulungan tayo. Nakipag-ugnayan na rin si Lolo Wang sa Universidad ng Tradisyonal na Medisina at magbibigay sila sa atin ng mga supply bilang tulong. CJ, Susundin natin si Boss Shen. ngayon, kumilos na agad ang lahat. Mga kabataan, sumunod kayo sa akin. Para patibayin ang mga dike at bundok. Mga kababaihan at matatanda, kayo ang bahala. Sa paglikas ng mga bata at paglilipat ng supply, dapat bago pa bumuhos ang malakas na bagyo. Tapos na ang lahat ng paghahanda natin. Kuya, napakarami ng mga halamang gamot na ito. Kaya ba nating ilipat lahat ito sa loob ng 3 araw? Kakayanin natin, basta't magtutulungan tayong lahat. Walang hindi natin kayang malampasang pagsubok. Yan Xuan, nandito na kami. Isinama ko mula sa hotel ko ang lahat ng mga tauhan ko para tulungan kang ilipat ang mga halamang gamot. Tinawag ko rin ang mga empleyado ko mula sa aking kumpanya. Mga kasama, itodo pa natin. Kailangang bago, bumuhos ang malakas na ulan, ay mapatibay na natin ang dike. CJ, Yan Xuan, tingnan mo dali. bakit parang ang mga sandbag na ito? Ay biglang naging napakatibay. Baka dahil sa ating tapat na layunin, kaya naantig natin ang Diyos ng bundok. Pinoprotektahan tayo ng Diyos ng bundok. Siguradong ang Diyos ng bundok ang gumagabay sa atin. Mga kasama, bilisan pa natin. Maging ang Diyos ng bundok ay tinutulungan tayo. Ang galing ng ginawa mo. Buo ang tiwala sa iyo ng mga taga-nayon.
Pero, nag-aalala pa rin ako. Masyadong malakas ang parating na bagyo. Kung aasa lang tayo sa pagpapatibay ng mga dike at gilid ng bundok, baka hindi pa rin ito sapat. Tama. Kaya, kailangan ko ang tulong mo. Bukas ng gabi, sa pagbagsak ng malakas na ulan, sabay nating gagamitin ang ating kapangyarihan sa tuktok ng bundok. Kokontrolin natin ang espiritual na lakas ng bundok upang lumikha ng isang malakas na harang na pipigil sa rumagasang baha at pagguho ng lupa. CJ, handa na ako. Tandaan mo, sa oras na gamitin mo ang mahika, tiyaking walang anumang gumugulo sa isipan mo at buong puso mong protektahan ang kabundukang ito. Dahil sa ganitong paraan lamang, mailalabas ang pinakamatinding kapangyarihan ng Diyos ng kabundukan. Tanda ko na po. Kuya, takot na takot ako. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Naihanda na natin ang lahat. Kaya tiyak na makakaligtas tayo rito. Tama, huwag kayong matakot. Sama-sama tayo rito. Kaya siguradong malalagpasan natin ito. Tingnan ninyo, umaapaw na ang tubig sa ilog at nagsisimula na ring Bumagsak ang mga bato mula sa bundok. may parating na mudslide. Handa na ba kayo? Handa na. Tatagan mo. Shen Yanchuan. Konting tiis na lang. Titigil na rin ang malakas na ulan. Ako. Kakayanin ko ito. Anong nangyari sa iyo? Kuya, gumising ka. Huwag mo naman akong takutin ng ganito. Ginawa lahat ni Ginoong Shen para iligtas tayo. Kaya siya nang hina ng ganito. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Nga, Kung wala si Ginoong Shen, patay na tayong lahat ngayon. Magsitahimik muna ang lahat. bilis, buhatin na natin pabalik si Ginoong Shen, at alagaan natin siyang mabuti. Siya ang tagapagligtas ng Ating buong nayon. Bilis, magsitulong ang lahat. Shen Yanchuan, ikaw ay naging isa ng tunay na tagapagbantay ng kabundukan. Ang kabundukang ito ay ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Kuya, gising ka na rin sa wakas. Pinag-alala mo ako ng sobra. Salamat naman sa Diyos. Yanchuan, gising ka na sa wakas. Anong pakiramdam mo? May masakit ba sa iyo? ayos lang ako. Medyo pagod lang. Ang nayon natin. Ligtas ang lahat. Walang nangyaring masama sa ating nayon. Ang ating mga taniman ay nagtamo lang ng kaunting pinsala. Kuya, mula ngayon kahit anong mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Mga kababayan, ang dahilan kung bakit tayo nakaligtas sa pinakamalupit na bagyong ito ay dahil lahat kay Ginoong Shen Yanchuan. Siya ang Nagbuwis ng sarili niyang buhay para iligtas ang buong nayon natin. Siya ang bayani ng nayon ng Qingshan. bayani si Boss Shen. Wala po yon, mga kababayan. Ginawa ko lang po ang nararapat kong gawin. Anak po ako ng nayon ng Qingshan. Ang protektahan kayong lahat ay responsibilidad ko. Sa ngalan po ng Restaurant 7 Star, nagdodonate po kami ng 1,000,000 para po sa muling pagpapatayo ng Qingshan Village at ng ating mga taniman. Sa ngalan ng Jiangnan Medicinal Herbs Company, magdodonate din po kami ng 1,000,000. Sa ngalan naman ng Provincial University of Traditional Chinese Medicine, magdodonate po kami ng 500,000. Bukod pa rito, magpapadala rin kami ng mas maraming eksperto at mga technician para tulungan kayo na muling itayo ang inyong mga tahanan at maibalik ang inyong mga kabuhayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta. Dahil nandyan po kayo, tiyak na, mabilis nating maibabangon ang ating mga tahanan at mas mapapaganda pa natin ang Qingshan Village. Tumayo po kayong lahat. Huwag po kayong ganyan, hindi ko po matatanggap ang ganitong paggalang. Boss Shen, karapat-dapat lang po ito sa inyo. Kayo po ang nagligtas sa aming mga buhay. Mga kababayan, ipinapangako ko po sa inyong lahat. Mula ngayon, palagi kong poprotektahan ang Qingshan Village at ang kabundukang ito. Hanggat nandito ako, hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa inyo o sumira sa lupaing ito. Kuya, ang mga halamang gamot natin, ang ganda ng tubo nila. Ilang buwan na lang, ang pangalawang batch ng mga halamang gamot ay pwede na nating anihin. Ang nagdaang baha
Kahit na nagdulot ito sa atin ng ilang pagkalugi. Pero mas lalo tayong naging matatag at nagkaisa. Kuya, tingnan mo sina ate at Teacher Wang. Ang bilis ng pag-usad ng relasyon nilang dalawa. Napakabuting tao ni Teacher Wang. Kung sasama si ate sa kanya, siguradong magiging masaya siya. Yan Chuan. Xiao Yu, may maganda akong balita sa inyo. Ang pakikipagtulungan natin sa kumpanya ng mga health supplements sa Amerika ay naging napakamatagumpay. Ang galing. May isa pa akong magandang balita. Ang ating taniman ng tradisyonal na halamang gamot ay kinilala na bilang isang pambansang antas na mapagkukunan ng halamang gamot at opisyal na modelong taniman. Sa susunod na buwan, may darating na mga opisyal mula sa itaas para bisitahin at suriin ang lugar natin. Napakagandang balita niyan. Sunod-sunod ang dating ng swerte sa atin. Mga kababayan ko, ngayong araw, nakamit natin ang isang maliit na tagumpay. Pero mahaba pa ang lalakbay natin. Hindi tayo dapat maging mayabang. Kailangan nating patuloy na magsikap upang gawin ang Qingshan Village na mas maunlad at mas maganda. Para ang bawat isa sa atin ay mamuhay ng mas masagana at puno ng kaligayahan. Mabuhay! Susunod kami at magtatrabaho para kay Boss Shen. Hindi lamang niya, pinoprotektahan ang kapayapaan at kaligayahan ng mga taong nasa paligid niya. Ate, itong mga niluto mong pagkain, napakasarap naman ito. Pinoprotektahan din niya ang lupaing nagpalaki sa kanya. Ang kabundukang ito, Tunay nga siyang ating dakilang tagapagligtas. Mayroon na itong bagong tagapangalaga.